Ayun po mga kapatid, magandang ah, gabi po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihatid ng panibagong mensahe. Ayan po sa mga nag-order po ng pangontra sa akin, galing sa mga OFW natin na taga ibang bansa, lalong lalo na kay Ma'am Cheryl. Yan, ay ipagpaumanhin po inyo ma'am na hindi natuloy ang pagpapadala ko. Ipapadala ko sana kahapon ng inyong pangontra sapagkat wala po talagang biyahe dito papuntang Aklan para ipadala ang inyong amulet na in-order sa akin, dahil po meron pong bagyo na panibago na pumasok nung kahapon hanggang sa ngayon. Yung bagong after ng bagyong Krising ay pumasok po yung bagyo na pangalan niya ay Dante. Yan, bagyong Dante. Kaya na-postpone po yung pagpapadala ko kasi sobrang lakas ng ulan dito. Kahit sa ngayon ay napakalakas po ng bagyo dito sa Pilipinas. Yan po ma'am, ang plano ko po sana hintayin ko na lang po yung ang pagpapadala ng payment. Yan, sa pagpapadala na rin sa ating client from Bahrain para isahan na lang padalahan, kasi nga mas kung mas gastos na sa pagbabiyahe kung isa-isahan, kasi medyo malayo yung padalhan dito, lalong lalo na sa ibang bansa mga kapatid. Ayan, pagpaumanhin nyo po ma'am yung at ipapadala natin yan. Nagka-postpone lang talaga gawa nung may bagyong Dante na pumasok dito sa PAR, Philippine Area Responsibility. Ayan. At magbabahagi tayo ngayon ng mga mensahe, pero huwag kang mag-alala ma'am, yung mo dito ay nandito pa rin yan. Papadala natin yan. Medyo masama lang talaga ang panahon kasi mahirap magbiyahe ngayon na may bagyo at baka wala tayong masakyan, kasi hindi ilang oras din ang biyahe balikan pag pumunta dun sa papadalhan nating international ng mga amulet at saka yung mga pina-order o pinagawa ng mga kasamahan ninyo. Ayan, nagkaroon lang po talaga ng kunting aberya o di kaya mayroong bagyo kaya hindi natuloy. Yan. Ano nga ba yung mensahe ngayong sa inyo mga kapatid? Yan. Kuha tayo ng 13 bara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
walo, siyam, sampu, 11, 12, 13. Ito po yung unang mensahe ng baraha, mga kapatid. A coach, dito sa coach na ito yung mensahe. Ngayon, kung ano po yung mga mensahe na aking itinuro sa inyo, aking ibinahagi sa inyo, kung alam ninyong tama at sang-ayon kayo sa aking mga sinasabi, ay kung sang-ayon kayo, sundin ninyo, mga kapatid. Kung ano yung mga mensahe ng baraha o inilapag ng baraha, ay sundin po ninyo. Yan. Pangalawa, propesyon. Yun, ngayon mga kapatid, ay meron dito sa mga makaka-resonate na matatanggap sa trabaho kung kayo ay nag-a-apply. Yan, mapopromote din sa trabaho yung mga propesyon ninyo. Yan, kung ano man ang inyong talento ay madidiscovery ng mga taong bayan sa social media tulad sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram o kung anumang social media platform. Makikilala kayo dito sa inyong talent, kung ano man, kung kayo ba'y mahilig kumanta, magluto, maglaro ng sports. Yan, meron din ditong
magaling sa lahat ng gawain. Yan, meron din ditong sa social media, magaling din na discovery. Yan, tulad ng mga kasamahan ko ring ibang manggagamot na nakikilala din sa social media o nagiging sikat o nagba-viral sila dahil sa kanilang panggagamot. Yan. Yan. Indulcement. Yan. Itong mensahe na ito mga kapatid, kung ano man yung mga pinapatrabaho sa inyo na alam ninyong hindi maganda o mali, yan, o kung ano man yung gustong ipagawa sa inyo na alam ninyong makakaapekto o makakasira ng inyong buhay o di kaya ng inyong trabaho, ay wag po ninyong tatanggapin mga kapatid, dahil yan po mga bagay na yan na ipinapagawa sa inyo na mali, at kung yan ay susundin ninyo, dyan po kayo mapapahamak sa inyong pinapagawa sa inyo. Darating at darating ang araw, lalabas ang katotohanan. Ayan, kung may ipapagawa man sa inyo yung tao, yan, yung mga taong yan o anumang gusto nilang ipagawa sa iyo, at yan ay, kung yan ay sinunod mo o ginawa mo yung mga o sinabi o sinulsol nila sa inyo at binayaran ka ng malaking pera, darating ang araw mga kapatid, dyan ka mapapahamak. Yan, dahil hindi natin alam ang bawat pera na ating natatanggap o kung ano man ay yan pala ay isang pain ng ating mga kaaway, o di kaya yan ay ikaw ay ginamit ng taong yan upang maisakatuparan ang kanilang intensyon sa isang tao. Yan, kaya wag po basta-basta tayo tumanggap ng mga ganyang trabaho, lalo na kung ikakapahamak natin o ikakasira ng ating propesyon, dahil yan po pagdating ng araw at yan ay alilitisin kayo, at pag ikaw ay napatunayang may sala ka o may kinalaman ka, ay mapapahamak ka, maaring matatanggal ka sa trabaho, maaring matatanggal ka sa kung ano yung katungkulan mo, maaring mag-iiba ang tingin ng mga tao sa iyo kasi nagpadala ka sa suhol, nagpadala ka sa malaking pera, nasilaw ka, kaya mo ginawa yung mga bagay-bagay na yan mga kapatid. Kung alam ninyong mali yung mga bagay-bagay na alam ninyong ikakasira ng buhay ng iba o ng iyong kapwa, wag ninyong tanggapin mga kapatid, dahil sa susunod ikaw naman ang sisirain ng mga taong yan. Wag po kayong magpapadala sa pera, sa malaking pera, malaking bayad o suhol na i-offer sa inyo, dahil darating ang araw kayo din ang mapapahamak o malalagay sa alanganin pag ginawa ninyo yung mga bagay-bagay na yan, o di kaya ikaw din ay matatanggal sa posisyon kung anong meron kang trabaho ngayon. Kaya dapat wag po kayong magpasilaw sa pera, dahil ang pera po ay isang ang pera po sa panahon ngayon dito ay grabe po ang ng pera, ang impluwensya ng pera. Yan, kaya kung ano man ang meron ka, kung ano man ang merong trabaho ka, kung ano man yung gusto mong gawin, basta alam mong tama, wala pong problema dyan. Pero pag alam mong mali, yan, pwede naman po kayong tumanggi sa mga bagay-bagay na ganyan. Ang pera po nauubos, pero ang konsensya na ginawa mo sa tao ay mananatiling dala-dala mo yun habang ikaw ay nabubuhay. Ang konsensya po mga kapatid, pag ikaw ay dinatnan ng konsensya at alam mong mali ang ginawa mo sa kapwa mo na panlalamang, ang konsensya po ay hindi po natutulog ang konsensya. Minsan mga kapatid, pag nakukonsensya ang tao ay nasisiraan ng ulo yung iba. Totoo yan mga kapatid, ang konsensya po ay nakakamatay din po ang konsensya. Kaya dapat kung alam ninyong hindi maganda, wag po kayong tumanggap ng bayad o suhol. Yan ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Yan. Kaya dapat makontento tayo sa lahat ng mga bagay-bagay na ating nakakamit, na nararating o kung ano man. Wag po tayong maging dyan sa mga wag po tayong magpakaalipin sa ng pera. Yan, yung iba kunting lang bayad agad.
Hindi pala nila alam yung pera na yun ay pain lang pala sa iyo yun para ikaw masilo. Yan. Kaya dapat mag-ingat din. Yan. Na masasabi ko sa mga followers ko. Yan. Preservation. Pagpasensyahan na lang po ninyo yung aking ay madumi. Yan. Itong deserve, worth it. Reservation. Meron ditong mga tao na nangangarap na sila ay magkaroon ng sasakyan, motor. Pinapangarap din nilang magkaroon ng tricycle o di kaya pangkabuhayan nila na kahit papano ay maitutustos nila sa kanilang mga pamilya itong bagay na ito. Yan. Yan mga kapatid, may mga nangangarap dito na sila ay magkaroon ng mga sasakyan, makabili ng bagong sasakyan o di kaya magkaroon ng mga pinapangarap nilang sasakyan. Meron din dito makakapag-travel sa ibang lugar tulad ng pagra-rides, punta sa mga iba't ibang uri ng lugar, resort, gamit ang yung mga sasakyan na meron sila. Yan. Conflict. Iwasan ninyo to mga kapatid, yung pakikipagtalo sa mga taong hindi tumatanggap ng pagkakamali. Yan, kasi ang mga ganyang mga tao mga kapatid, pag nabubuko yung mga yan, nagagalit yan. Nagagalit. Siyempre, ang katotohanan kasi mga kapatid, ayaw ng mga tao na, kasi may mga tao talaga na ayaw nila ng katotohanan. Kasi pag nalalaman kasi ng mga tao na ikaw ay nagsisiwalat ng katotohanan, maraming magagalit sa'yo. Kasi galit yung mga tao na yan dahil ang kanilang buhay ay puno ng kasinungalingan, puno ng panluloko, puno ng pandadaya, puno ng panlalamang sa kapwa. Kaya nagagalit yung mga yan. Pero pag alam mong tama, para may makukuhang aral ang mga tao sa iyo, huwag kang matakot mga kapatid na magsabi ng katotohanan para mamulat yung mga tao na mali yung ginagawa ng iba sa kanilang mga ginagawa. Kaya minsan maraming naaabuso mga tao dahil din sa mga taong mapanlamang din. Hindi rin nating masisisi ang iba. Yan. Kaya dapat kung kayo man ay kinakagalitan kayo, maraming nagagalit sa inyo, naiinis ka sa inyo, hindi gusto sa ugali mo kasi nga ganyan ka, hindi mo problema yon, problema nila yon mga kapatid. Wala silang, hindi ka naman nila pwedeng saktan kasi nga alam nila ding may tama ka rin sa mga sinasabi mo, opinion mo o ginagawa mo sa buhay. Kaya ganon mga kapatid. Kaya marami talaga dito na gusto kang awayin, gusto kang siraan, gusto kang pabagsakin, gusto kang gawan ng hindi maganda. Yan, para sa ikasisira ng buhay mo, karir mo, trabaho mo, kung ano mang merong posisyon ka ngayon. Mga kapatid, yan yung gusto nila sa'yo. Ito lang ang masasabi ko, gawin mo kung ano ang tama o nararapat, at ipaglaban mo yung mga dapat mong gawin mga kapatid. At yung mga taong gusto mang away sa'yo, gustong manakit sa'yo, hayaan lang ninyo yung mga yan. Hanggang dyan lang yung mga yan, hanggang tahol, hanggang sira lang yung mga yan, hanggang gawa lang ng mga issue yan na hindi maganda. Basta ikaw mag-focus ka kung anong gusto mong gawin, trabaho, kung ano man yan, para sa sarili mo lang. Kahit wag ka nang umasa sa iba, sa sarili mo lang dapat, kasi walang ibang makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo lang dapat mga kapatid. Conflict, iwasan ninyo yung mga yan, kasi pag yan ay pinansin ninyo o kung ano man, ay mas lalong lalala ang sitwasyon. Diyan na magsisimula yung alitan, hindi na pagkakaunawaan, nagkakagulo na, nag-aaway-away na. Yung kalimitan yan yung nangyayari sa social media. Nag-aaway-away na, tapos naglalabasan na ng kanilang mga baho. Yan. Kasi nga, diyan nga mga kapatid, nagsisimula yung mga hindi rin magaganda yung mga pinagagawa nila. Yan. Kaya mas bilib pa ako sa mga taong prangka,
kaysa sa mga taong nagkukunyari o naghuhunyango, nagkaisyo ganto, kaisyo ganyan sila, pero sila rin palang numero 1. Yan. Preservant challenge. Sa buhay mo mga kapatid, kung sino man ngayon, yan, kayo dito ay nakakaranas ng maraming pagsubok sa buhay. Hirap, sakit, pagod, puyat, lahat na ng sakit na meron ka, naranasan mo. Nilalabanan mo syempre habang buhay tayo, merong pag-asa. Yan. Sa awa ng Panginoon, yung gustong gawin sa buhay, na matupad mo ang iyong pangarap, kung ano na merong ka ngayon, ay balang araw mga kapatid, matutupad mo yung mga yan, yung ambisyon mo, gusto mo, pangarap mo, o di kaya yung mga plano mo sa buhay mga kapatid. Move forward ka mga kapatid, kilusan mo kung ano yung mga pinapangarap mo. Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid mo, yung opinion nila na hindi naman nakakabuti sa iyo. Huwag din yung pansinin. Ang maisasabi ko lang, kung ano yung tingin mo sa sarili mong tama, gawin mo mga kapatid. Kung alam mong wala kang ginagawang masama, wala kang inagrabyadong tao, wala kang nilolokong tao, wala kang ginagawang hindi maganda sa kanila, mag-focus ka mga kapatid sa pangarap mo. Balang araw, kung ano man yung mga pangarap na goal mo sa buhay, ay aani ka ng pagpapala dyan sa mga pinaghirapan mo. Hindi lahat naman kasi mga kapatid ng lahat ng bagay ay nakukuha nakukuha yung mga bagay-bagay sa madaling paraan. Yan. Kailangan talaga magdumaan ka sa tamang proseso o hirap para makamit mo yung mga bagay-bagay mga kapatid. Ayan, para ikaw ay umasenso, ganun. Yan yung masasabi ko. Collaboration. Meron din ditong makikipag-collab o di kaya makikiisa, tulad sa mga kasamahan ko mga manggagamot dyan. Yung mga ibang mga manggagamot na nakikita ko, nakikipag-collab sila, nakikipagkaisa yan sa kanilang mga kinikilala, sa mga sikat na mga manggagamot, ganon. Nakikipag-collab sila sa inyo, kapatid, makikipag-collab. Nasa sa inyo na yun kung tatanggapin niyo ang offer ng mga bawat isa sa inyo, tulad ng mga content creator, mga social media influencer. Di naman talaga maiiwasan yan na makikipag-collab para humatak ng views at followers, ganon. Yan. Withdrawal. Itong mga taong ito na hindi masaya sa mga narating mo sa buhay, syempre may mga tao naman talaga na kunyari masaya sa iyo, masaya sa mga ginagawa mo, kung ano mang meron ka na merong ginagawa na alam mong ikakasaya o nagbibigay ka ng inspirasyon o payo sa mga tao. Meron diyan mga tao na palihim na humihiling na ikaw ay bumagsak o mawalan ka ng itigil mo yung mga trabaho mo na magaganda. Yan. Itigil mo yung trabaho mong hindi maayos yung kasi gusto talaga nila dito, nasisirain ka talaga, jawan ka ng hindi maganda, dahil nga nadala nga ito sa inggit. Kasi nga ang buhay kasi ng tao, pag alam nilang nakakaangat-angat ka, nakakaahon ka sa hirap, hihilain ka talaga pababa. Parang yan yung mga yung mga alimango, yung mga talangka, kaya nga tinatawag na crab mentality. Yan, pag alam nila yung kasamahan nilang talangka ay umaangat, hihilain ulit ng kasamahan niyang talangka pababa para hindi umangat yung taong yung alimango na yun. Kaya nga tinatawag na crab mentality. Pag alam nilang nakakaangat yung isang tao, hihilain nila, kasi nga ayaw nilang nakikitang umaangat ang isa. Yan. Kaya ganun yung ginagawa ng mga taong yan. Sisiraan ka, kung ano-ano yung mga negatibong komento nila sa inyo, gagawan ka ng hindi maganda, pagchichismisan ka, kung ano-ano yung mga hindi ginagawang sa inyo. Yan, paninira. Yan yung mga tinatawag na crab mentality. Itong mga paninira nila sa inyo, bigo pa rin sila mga kapatid. Mayroong mga tao dito na sinisiraan ka, pero hindi yung mga taong pinagsasabihan na nila
ay hindi na nakikinig sa kanila. Hindi na nakikinig sa kanila kasi nga yung mga pinagsasabi nila about sa inyo ay hindi naman totoo. Yung mga pinagsasabihan naman nila ay nanunotice nila na yung mga pinagsasabi nila about sa inyo ay hindi naman pala totoo, mga kapatid. Kaya nabibigo sila, mga kapatid. Hahanap na naman sila ng panibagong topic o issue na sisiraan ka na naman kasi hindi umiepekto yung mga paninira nila sa iyo. Gagawa na naman ng issue na kesyo ganto, kesyo ganyan, hanggang sa bigo na lang sila, mga kapatid. Darating ang araw, yung mga taong naninira sa iyo, titignan ka na lang nila, iiwas na lang sila kasi nga alam naman kasi nila na hanggang dyan lang sila, hanggang sa paninira lang. Tignan mo yung mga taong ganyan, yung mga naninira, yung mga nagbabantay ng mga kinikilos ng kapwa nila. Yan yung mga taong hindi umaangat sa buhay kasi nga kung imbis na mag-focus sila sa kanilang sari-sariling buhay, ang buhay ng iba yung pinapakialaman nila. Ang blessing ng tao yung pinapakialaman nila. Imbis na gumawa sila ng sariling blessing, doon sila nakatingin sa blessing ng taong wala namang ginagawa sa kanila. Kaya nga yung iba hindi umaasenso sa buhay kasi nga imbis na magsumikap sila, imbis na magtrabaho sila, imbis na gumawa sila ng paraan para maiahon ang kanilang buhay, kanilang pamilya sa hirap, wala, doon sila nakatunganga, binabantayan nila yung kapwa nila, kapitbahay nila, nakabili ng ganito, nakabili ng ganyan, binabantayan nila. Kaya kalimitan, sa totoo lang, ang Pilipino malabong umasenso kasi nga ang buhay ng tao ang binabantayan nila. Yan, pag alam nilang nakakaangat-angat sa kanila, sisiraan na nila kasi kesyo ganto, kesyo ganyan, nakaroon lang ng kunting ganyan, mayabang na, o kung ano man yung narating ng taong yan, ay wala tayong wala po kayong pakialam kasi nga kung ano man yung merong narating yan, pinaghirapan niya yan. Kung gusto niyo ganyan din ang marating sa inyo, paghirapan niyo rin kung yung mga bagay-bagay, hindi yung kung ano-ano na lang yung mga sasabihin ninyo sa inyong kapwa. Hindi po nakakabuti yan. Pag kayo ay gumagawa ng mga ganyang bagay, yung paninira ninyo, lalong-lalo na kung hindi naman totoo, mas lalo lang sumasama ang inyong pakiramdam yan sa ginagawa ninyo. Mas niloloko nyo lang ang inyong sarili. Yan. Evidence. Kayo dito, yung mga naninira sa inyo, yan, conflict, yung mga yung mga may conflict, mga inaaway kayo, sinisiraan kayo, bigo naman ito. Kahit anong paninira yung sinasabi nila sa inyo, bigo itong mga taong ito kasi meron ka ring mga ebidensya sa kanila, may pruweba ka rin kung sino yung mga taong naninira sa iyo. Kasi kalimitan yung mga taong naninira o nagsusumbong sa mga taong yan, yung mga nagsusumbong din sa iyo yung mga sinusumbungan din nila ay nakakarating din sa inyo yung impormasyon. Kaya alam na alam ninyo kung sino yung mga taong naninira sa inyo, na sumasabotahe sa inyo o ginagawan ka ng hindi maganda. Yan, may kilala mo yung mga taong ito, kung sino itong mga taong ito. Kalimitan kaibigan mo, may kamag-anak, meron pa nga dito nakikita kong mga kapatid, kapitbahay, meron pa ditong basta dyan sa mga kabarangay. Yan, may mga taong nagagalit sa inyo na gusto kang pabagsakin, gawan ka ng hindi maganda. Ganun yung ano nila sa inyo, kasi may ano ka na dito, may pruweba ka na, o di kaya may ebidensya ka na dito, mga kapatid. Alam mo na kung sino yung mga naninira sa inyo dito. Yan. Pero yung mga lahat, sa kabila ng mga paninira nila sa inyo, nabibigo sila. Kaya wag mo lang silang pansinin, mga kapatid. Kaya mas lalong, pag hindi mo pinansin yung mga yan, mga kapatid, ay mas lalong manggagalaiti yung mga taong ganyan. Yan. Fright. Kaya ikaw dito, kahit ano-ano na yung mga naririnig mong paninira about sa iyo, kaya nagkakaroon ka ng depression, phobia, nagiging paranoid ka na, nagiging tamang hinala ka na, nagkakaroon ka na dito ng psychological depression sa mga naririnig mo sa mga taong gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Yan, ha. Meron pa nga dito nagbabayad pa. Bayaran kita ng ganito kalaking halaga, o siraan mo yung taong ito, sirain mo ang pagkatao ito, gawan mo ng kwento.
Hmm. Kaya kung alam ninyong ganun yung pinagagawa sa inyo, wag na wag ninyong tatanggapin yan. Dahil darating ang araw, ikaw din ang ilalaglag at ipapahamak ng mga taong ganyan. Kasi nga, tinanggap mo ang offer eh. Kasalanan mo yan, tinanggap mo yan eh. Ikaw pang madidiin. Yan. Minsan kasi ang pera mga kapatid ay patibong din ng kaaway. Minsan din ang pera din ang nakakaahon sa atin sa buhay. Pera din ang nagbibigay ng kapahamakan minsan. Yan. Kaya ikaw dito, nagkakaroon ka ng depression, phobia, paranoid. Kasi naapektuhan na dito yung psychological depression mo. Nagkakaroon ka na ng takot ka nang makihalubilo sa tao, wala ka nang ganang makikipag-socialize sa iba. Kasi nga yung mga taong kaharap mo dito ay hindi totoo sa iyo. Yan, kasi nga dalangan ng inggit. Yan, lalong-lalo na kung ikaw ay may mga achievement na alos ikikwento mo sa iba. May achievement ka, may kung ano-ano yung mga narating mo sa buhay na siyempre masaya ka naman dahil pinaghirapan mo. Pag ito ay sinasabi mo sa kapwa mo, sa mga taong pinagsasabihan mo, ang tingin nila sa iyo mayabang. Yan. Pero ikaw masaya ka sa ginagawa mo sa mga sa ano mo na isinishare mo yung mga accomplishment mo kung ano man sa mga pinagsasabihan mo. Kunyari lang sila niya mga kapatid na natutuwa sila sa iyong mga tagumpay sa buhay. Yun pala sa kabila ng sa kaloob-looban nila ay nanggagalaiti sila sa galit at inggit. Yan, nasa loob ang pulo ng mga taong ito. Maganda lang ito pagkaharap mo, pero pag nakatalikod ito ay iba din ang ano nito. Iba din ang karakas nitong taong ito. Yan. Kaya sa totoo lang mga kapatid, simula nung ako ay nakakaramdam din ng mga ganitong klase sa mga mensaheng ito, simula nun hindi na ako basta-basta nagtitiwala sa tao. Kasi mahirap sa panahon ngayon na magtiwala ka. Hindi mo pala alam kung yung mga pumapasok sa buhay mo ay iba pala ang ano. Kaya ako hindi nila basta-basta makuha ang aking loob, sa totoo lang. Yan yung yan yung masasabi ko sa inyo. Ako pagdating sa gamutan ako. Pero pag about sa personal kong buhay, personal issue about sa akin, hindi na po pwedeng halungkatin nila yan kasi personal kong buhay yan. Kung ano man yung trabaho ko, kung ano man yung pinagkakaabalahan ko, sa akin po yan. Yan. Live and learn. Yung mga naninira sa iyo, yung mga gumagawa sa iyo ng hindi maganda, gawin mong inspirasyon yung mga yan. Ipakita mo sa mga taong yan na hindi ka apektado sa mga pinagsasabi nila, sa mga opinion nilang hindi maganda. Yan, kahit sinasabihan ka na ng mga masasakit na salita, o di kaya binabackstab ka na, sinisiraan ka na, gawin mong aral, magsumikap ka, ipakita mo sa kanila, o di kaya gawin mo silang inspirasyon mga kapatid. Hindi mo sila kailangan awayin, kutusan yung mga yan, suntukin. Hindi mo na kailangan yan, hambalusin yung mga yan, yung mga naninira sa inyo. Kasi nga pag pinatulan ninyo yan, kayo pang mapapasama. Kaya ang advice ko dito, live and learn lang mga kapatid. Yan, gawin mong inspirasyon. Yung mga pinagsasabi nila sa iyo, gawin mong aral, magsumikap ka, ipakita mo sa kanila na hindi totoo yung mga pinagagawa nila sa iyo na mga paninira. Yan. May mga dito, may mga kasi ang tao kasi mga kapatid, pag once na may galit ang isang tao sa iyo, sisiraan ka na niyan, kung ano-ano na yung mga hindi magaganda. Pag ako naman talaga yung sa mga ganyan ay masaya mo na lang na ganun yung gawin sa iyo. Yan. Pero kung ako naman, kung tutuusin yung mga nila, may mga nalalaman din ako about sa kanila, sa mga taong may mga ganyan, yung mga naninira sa akin. Pero hindi ko na kailangan isiwalat yung mga yan, ilabas yung mga baho nila sa social media, o di kaya gawan ng hindi maganda. Kasi nga hindi ka naman yayaman sa mga ganyan, sa yang mga pamamaraan na ganyan.
di kaya yaman, kung hindi mo kaya yaman ang ano sa mga taong ganyan, yung mga naninira sa iyo. Gawin mong inspirasyon, o kung hindi, asarin mo lalo para mas lalong ma-high blood yung mga yan hanggang pumutok ang ugat nila sa ulo. Ganun. Isa rin dito, ayun, marami talagang hindi talaga sang-ayon sa iyo, sa kakayahan mo, sa sa ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Marami talagang hindi sang-ayon sa talento na meron ka, kung ano man ang talento ka na alam nila na ikaw ay magaling diyan. Ayaw talaga nila na magkaroon ka ng ganyan. Gusto ka talaga nilang gawan ng hindi maganda. O meron diyan na hindi maganda ang ano sa inyo gawin. Yan, gusto talaga nila yung attention na dapat sa iyo sa kanila mapunta. Yan, kaya gagawa sila ng mga kuno. Yan, para masira ka sa ibang taong naniniwala sa inyo. Yan. Ako sa totoo lang mga kapatid, mas maganda na humanga kaysa manira. Yan, mainggit. Pwede rin naman siguro mainggit mga kapatid. Pag ikay naiinggit, gawin mong inspirasyon ang tao, magsumikap ka, pantayan mo. Hindi yung maninira ka. Yan. Sa kapwa mo. Gawin mong inspirasyon. Pag siniraan ka, hayaan mo lang. At pag alam mo naman na merong mali, na may nakikita kang mali sa isang tao na yan, na patuloy niyang ginagawa, na hindi na didiscover ng iba, huwag kang matakot na isiwalat ang katotohanan. Kasi pag alam mong tama, may karapat kung may ano ka, ipaglaban mo. Yan, kung may katwiran ka, ipaglaban mo. Huwag kang matakot. Yan. Right, ritual, ceremony, mystery at magic. Meron din dito sa sobrang ang sobrang narating mo sa buhay. Yan, sa mga ikaw ay nagkaanuhan dito, kayo ay dinaan sa ritual, sa sobrang daming naiinggit sa inyo, daming naninira, kasi daming mga blessing siguro ang dumating sa iyo dito. Ayan, kasi sa pagiging professional mo, marami sa mga pagkain, sa mga needs mo sa buhay ay bastante ka. Kaya meron ditong naiinggit sa inyo, sa ginawan ka ng ceremony, mystery at magic. Yan po mga kapatid, yung mensaheng nito. Ang masasabi ko lang, hayaan lang ninyo yung mga taong yan, hanggang sira lang yan, tulad ng mga aso, hanggang tahol lang yung mga yan, hindi naman kayang mangagat. Kasi nga ganun talaga ang kanilang asal, hanggang tahol lang yan, hanggang sira, hanggang sa hindi yan, hindi naman pwede mga kapatid na ganyan na lang yung wag ninyong pansinin. Yan ang masasabi ko. Yan, kung gusto niyo, kung hindi niyo kung hindi nila na kung hindi kayo kontento na hindi niyo pansinin, asarin niyo lalo, hanggang sa mas lalo pang manggagalaiti yung mga yan, hanggang sa tumigil. Ganyan, kasi nga tuwing inaasar mo yung mga yan, nabubuko yung mga yan hanggang sa matatauhan. Ganun mga kapatid. Yan yung mensahe, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.